Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Grabe to, nasyak ang Senado sa pasabog ng Korte Suprema. Hontiveros nagulantang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. OMG, scripted. US ironclad pa rin ba? Trump panalo. Yan, congratulations pala kay US President Trump mga kababayan, no? O yan mga karibin natin. Dahil nga po riyan, ito ay share po natin itong ito po yung sinasabi kong scripted dito po sa Senado, no? Ay sa Kongreso, sa Kamara. Dito po sa hindi po ito Quadcom, no? Sa ano yata ito, sa Good Governance, no? Committee on Good Governance mga kababayan, no? Parang spoon feeding na, no? Spoon feeding yung ginagawa nila sa kanilang mga witness. Mamaya ipapakita po natin kung ano po yung sinasabi kong spoon feeding na mga pahayag, no? At saka ito pa mga kababayan, i-share din po natin itong mga mensahe, no, ng ating former President Duterte at President Bongbong Marcos Jr. dito po sa new elected US President na si Trump. So ito mga kabayan, simulan na po natin dito po kay dito po, no, sa video ito. So ito mga kabayan, ipapakita po natin, no, yung sinasabi nating spoon feeding dito sa Kamara, dito sa pag-iimbestiga sa Office of the Vice President, no? Kasi mga karibin natin dapat, kasi itong witness nila, no, tinatanong ang mga sagot naman nila ay ang mga tanong naman nila ay ang sagot ay yes or no lang. So hindi natin makikita kung itong witness ba ay nagsisinungaling or hindi, base po sa kanyang personal na ano, 'di ba, knowledge about the issue mga kababayan. So ito, panoorin po natin at bigyan natin ng reaction to. Ito. Kay Asek Paharta. Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from Asek Paharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is, how much po? Diyan pa lang mga kabayan, no, diyan pa lang sa pagsagot niya na nag-split seconds pa, no, or something, nag-ilang seconds pa bago siya makasagot, no. Para sa akin mga kababayan, malaking ano yan, malaking parang pagdududa na po yan. Kasi kung talagang alam mo, isang tanong, pagtanong pa lang sa'yo ng congressman, no, sagot ka agad kasi alam mo, you know, you have personal knowledge dyan sa affidavit nyo. Ikaw ang gumawa ng affidavit mo, tapos nag-iisip ka pa kung magkano, di ba? Yung parang hindi ka sigurado kung magkano ba talaga yung natatanggap mo. In fact mga kababayan, yung mga tanong na yan, yung mga tanong tinatanong nitong congressman na ito, ay nandyan na po yan sa affidavit nitong witness na ito. Parang kino-cross-examine lang siya, di ba? Pero nga mga kababayan, ito pakinggan pa natin para mas lalo nating... It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall. Talaga mga kabayan, nakakapagduda talaga itong witness na ito kasi parang hindi niya alam yung kanyang sasabihin, no? Parang iniisip niya pa kung ilang ano ba yun? Ilang beses ba yun yung nakasulat doon sa affidavit? Maybe, ito opinion lang mga kabayan
maybe she is not the one, no, who wrote that affidavit, mga kababayan. Kasi kung ikaw po ang nagsulat niyan, no, split seconds, alam mo na kung ayong isasagot mo. Pero dito, ilang segundo pa, iniisip pa. Ay, nako. Ito pa yung sinasabi kong spoon feeding kasi yung mga tanong, mga kababayan, no, yung mga tanong, sinasadya, no, parang yes or no lang, ganun. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess, from February to September? Oh, bakit ikaw ang sumasagot? Di ba? Anong let me guess? No. Walang guess diyan, mga kababayan. Nandiyan kayo para halungkatin ang katotohanan, di ba? Hukayin man yan kung anong katotohanan yan. Tapos sasabihin mo, let me guess. Ano yan? Naglalaro lang kayo diyan? Hula-hulaan? Hindi pwede ang ganon. At saka, mga kababayan, wala ka sa ano. Ikaw na nagtatanong, ikaw na rin ang sumasagot. Di ba? Itong sino ba itong hinayutak na ito, ha? Di ba? Grabe talaga, mga kababayan. Ito ang problema, no? Sa dami-dami ng problema ng ating bansa. Dito po sila nakatutok. Ha? Yung mga pag-iimbestiga nila. Wala na tayong nababalitaan kundi yung pag-iimbestiga sa Pogo, natapos na, di ba, yung sa Pogo? Kibuloy dati, di ba? Duterte, Sara Duterte, wala na, no? Yung hinahanap tuloy nating flood control project, no? Kailan kaya nila sisimulan yan, no? So, wala tayong naririnig. I think so, sir. Hindi nga pwedeng I think so dyan. Nandiyan kayo para magbigay ng katotohanan, no? Ang sagot na I think so, mga kababayan, hindi ka po sigurado. Kung hindi po kayo sigurado dyan, ay stop na lang po yan. Kasi ang lumalabas dyan tuloy, mga kababayan, pinupolitika nyo lang talaga si Vice President, no? Kasi hindi kayo mga sigurado sa pinagsasabi nyo. Hindi nyo masyadong napag-aralan yung mga script. Kaya yan, I think so ang sagot. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Bakit nga ikaw ang nagsasabi niyan? Dapat siya, kasi siya po ang siya po ang witness, di ba? Hindi po ikaw, Mr. Congressman, no? Hindi po ikaw ang dapat na sumasagot. Ikaw nang nagtatanong, ikaw pa rin yung sumasagot. Anong nito? Anong papel ng witness ninyo kung ganyan din ang mangyayari, di ba? Kayo nang nagtatanong, kayo pa ang sasagot, kayo pa ang huhusga. Ay nako, mga kababayan, nagsasayang tayo ng pera, no? Sa bawat hearing ninyo, ang dami niyong pinasisweldo sa bawat hearing ninyo. Yung iba may mga bonus pa. So, dito makikita talaga natin, no, na parang walang sustansya walang sustansya, mga kababayan, itong witness nila. Kasi yung congressman na rin yung sumasagot. Well, anyway, ano mo pong inyong reaction about dito, no, sa pinapakita natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Eto, pasadahan na po natin itong pagkapanalo ni newly elected President Trump. Yan, Ito po si former President Duterte, nagpahayag na po ng kanyang pagbati dito kay Trump. Ito po ang sabi niya. I extend my warm congratulations to teka lang. Build tayo, mga kabayan. Sakit sa ano. So ito, mga kabayan, ulitin ko, no? I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. Former President Duterte. Okay?
So, yan mga kababayan, hindi naman po kaila sa ating lahat no na itong si Trump no at si former President Duterte ay meron talagang pinagsamahan to. Itong si Trump po ay humanga pa nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil po sa war on drugs. Although President Duterte no in-stop niyo po yung EDCA, yung mga EDCA sites, di ba? Oh. Pero Trump still naniniwala or hanga no dito kay former President Duterte. No, baka sabihin niyo baka nag-ano ka lang, nag-iimbento ka lang. Ito po yung balita sa Inquirer.net mga kababayan. Sabi po ni Trump tells Medial Dia no tell Rodrigo I like him very much. Oh, di ba? Hindi po tayo nag-iimbento dahil nakita po natin yan na talagang hangang-hanga po si Trump sa ating dating Pangulo. Although, former president na nga at ang president ngayon na si President Bongbong Marcos Jr. Kaya nga ang tanong natin kanina, ito po, no? Ito po, US ironclad pa rin ba? Yan po ang tanong natin kanina, kung ironclad pa rin ba ang US at saka Philippines sa bagong pamumuno ni President Trump. So ito, President Bongbong Marcos Jr., President Trump has won and the American people triumph and I congratulate them for their victory in an exercise which should the world the strength of American values. So yan mga kababayan, ito pong balita sa News 5 ito no? Ito. Sabi po dito, I know his robust leadership will result in better future for all of us. Yan, nakikisali na naman po ang Pilipinas sa future ng Amerika. Well anyway, marami pong nagko-comment dito sa pagkapanalo ni Trump. Sinasabi po nila, how about, kasi ito si President Bongbong Marcos Jr. is more leaning no doon sa kalaban ni Trump no, nag-usap nga sila but President Trump ang nanalo. So ang tanong ngayon mga kababayan, kumusta na no? May magbabago ba sa relasyon ng Pilipinas at Amerika ngayong si President Trump na ang presidente? At kumusta na rin kaya yung sinasabing frozen asset ng mga Marcos? Posible bang hindi na ito maging frozen? Mag-melt na ito mga kababayan sa panahon ni Trump? Well anyway, pero may nakita akong post, sabi na mukhang mayroong hindi masaya sa pagkapanalo ni US President Trump. Sino kaya yon mga kababayan? Well anyway, eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Na hindi ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang patungkol sa usaping kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, Korte Suprema tila ginimbalang lahat ng mga kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, endgame na. Tinalo na nga sa Senado, tinalo pa sa Korte. Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AJK ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nasampal ng... So yan mga kababayan, wala na pong rason itong si Laila de Lima, si Chel Jokno, si Reza Hontiveros at yung iba pa na nag-claim na mayroong AJK mga kababayan sa Pilipinas dahil nga po ibinasura na at final na po ang desisyon ng korte no about dyan. So ibinasura na po. So pag may magsalita pa about dyan, parang kinukontra nyo na yung korte natin mga kababayan. So, pumunta na kayo sa ICC, doon na po kayo tumira kasi
Yan naman talaga yung main purpose ninyo eh, di ba? Bakit kayo daldal ng daldal about dyan sa ICC na yan? So, congratulations po sa Duterte. Ang katotohanan at kahihiyan, ang ilang makakaliwang grupo pati na ang senadorang si Risa Hontiveros at Laila de Lima matapos kumpirmadong inanunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon na ito na hindi nabuksan ang mga kasong pinitisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, tiniyak mismo ng Korte Suprema ang desisyon na ito kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14 Divisions of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay sa Supreme Court. So yan mga kababayan, kung ganitong meron na pong desisyon ng Supreme Court, no? Patungkol po dito sa human right violation di umano ni former President Duterte, no? Dinismiss na po kasi wala namang basihan mga kababayan. So, ang naisip ko lang ano pa ang silbi ngayon ng Quadcom na ito, di ba? Hindi ba dapat buwagin na po itong Quadcom na ito? Dahil wala na po silang dahilan, no? Para gumastos pa ng gumastos diyan sa, isipin nyo, 4 na komite yan, ha? Ibig sabihin 4 times ang ginagastos ng gobyerno sa bawat hearing nila. Kasi 4 na komite, di ba? So, i-stop nyo na po yan. Kasi korte na mismo ang nagsabi na walang substantial evidence, mga kababayan. No? Wala kayong ebidensya. At wala na. Basura na po, mga kababayan. Books ang nasabing desisyon ng 14 divisions. May mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Pangulong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong Karapan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Inquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Manila, Philippines. The dismissal of petitions for protective rights filed by several human rights groups for former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made by public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the Supreme Court books and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines RMP and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for rights of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 14th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review on certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decisions, was followed by 2 more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala.
who were supposed to testify in the hearings, karapatan expressed dismay over the Supreme Court decisions. So yan mga kababayan, ito, malaking panalo po ito sa part ng mga Duterte kasi yan po ang talagang binibira. Binabati, yan po talagang binabato sa kanya di ba? Itong human rights violation di umano. So ngayon, dahil may finality na at dismiss nga, nabasura na yung kasong yan at hindi na pwedeng mag-apila pa ulit. Ano po ang implication nito? Sayang po, no? Sayang po yung kasinungalingan na pinagagawa ninyo. Kasi yung mga kasinungalingan lahat dahil hindi rin nila na-prove sa tamang forum which is the court. Mga kababayan, yung kanilang mga allegation, accusation against former President Duterte. Kaya siguro ito si Dilima, si Hontiveros talagang kung ako sa kanila parang matutunaw ako nito ng buong buo sa kahihiyan, no? Dahil sa kahaba-haba ng kailang mga ginawa, may maniniwala pa kayo sa mga ito? Ngayong ganito ang naging desisyon ng korte. May maniniwala pa ba kaya sa kanila sa mga susunod na panahon, mga kababayan? Sa bagay, papunta na rin sila kay Trillanes Si Trillanes, kahit anong sabihin niya yun, no? Kahit anong sabihin niya, wala pong naniniwala mga kababayan. At maybe, sooner or later mga kababayan, Dilima and Hontiveros, Jokno and the others, no? Magiging ganito, magiging katulad na rin ni Trillanes, no? Na kahit anong sabihin nila, si Dilima ganun na rin kahit anong sabihin ni Dilima, parang wala nang naniniwalang Pilipino, di ba? What I'm trying to point out mga kababayan, mga sinungaling po sila, di ba? Yan lang po. Ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.